deal? Takang tanong ni Jocelyn kay Roxanne. Benta mo sa akin ang bracelet na yan sa halagang 10 milyon, sabi ni Roxanne. Napangisi si Jocelyn nang wala sa oras. 10 milyon? Gusto mong ibenta ko sa iyo ito ng 10 milyon? Natawa siya at pagkatapos ay napailing. Bakit ko naman ito ibebenta sa iyo ng 10 milyon lang? Samantalang 100 milyon ang halaga nito. 90% ang lugi ko kapag pumayag ako na ibenta sa iyo to, sagot niya. Nakita niya kung paano nangalit ang ngipin ng kaharap niya at pagkatapos ay taas noong nagsalita. Okay, sige. 100 milyon. Ano, deal? Tanong nito sa kanya. Talagang matapang ito. Handa itong gumastos ng 100 milyon para lang sa bracelet niya. Kahit pabigyan siya nito ng 1 bilyon ay hindi siya magpapasilaw sa pera nito. Isa pa ay bigla niyang naalalang sinabi sa kanya ng kanyang biyenan noong nakaraang araw lang. Tumaas ang sulok ng labi niya. Gusto mo na bilhin ang bracelet ko ng ganong halaga? Saan ka naman kukuha ng pera? Naalala ko na sinabi ng biyenan ko na hindi na ikaw ang paboritong anak. Isa pa'y wala ka namang trabaho. Saan ka kukuha ng ibabayad mo sa akin kung sakali? Sunod-sunod na tanong niya rito. Hindi mo na problema kung saan kukuhanin ng pera. Ang mahalaga, pumayag ka lang na ibenta sa akin yan. Mabilis naman nasagot nito sa kanya. Mabilis na tinanggal ni Jocelyn ang suot niyang bracelet at mabilis na itinago sa kanyang bag at pagkatapos ay sinilyapan niya ang divorce agreement na nasa ibabaw ng lamesa at ibinalik ang tingin kay Roxanne na naghihintay ng sagot niya. Hindi ko ibibenta ang bracelet na to kahit na magkano pang ialok mo. Sabi niya at pagkatapos ay pinatong niya ang kanyang kamay sa divorce agreement. At gusto ko rin magpasalamat sa iyo dahil sa pagpapaalala mo na ayon sa batas ng ating bansa ay ang sinumang dalawang mag-asawa. Kapag naghiwalay ay dapat na pantay ang ari-ariang paghahatian. Dagdag niya at pagkatapos ay matamis na ngumiti. Dapat lang talaga na pumirma ako ng bagong kasunduan. Sasabihin ko ito kay Carter. Sabi niya na mas lalo pang ngumiti. Kung akala nito ay ito lang ang marunong mag-inis ay nagkakamali ito. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong nito at bakas ang galit sa mukha nito. Nakita niya kung paano nito ikinuyom ang mga kamay at hindi niya maiwasang hindi magsaya sa loob-loob niya. Napakakapal ng mukha ng babaeng ito. Bulong ni Roxanne sa kanyang isip habang nakatitig rito. Mahigpit siyang napakuyom ng kanyang mga kamay at pagkatapos ay tiningala ito. Jocelyn, nahihibang ka na ba talaga? Hatiin ang ari-arian ni Carter? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Nang makita niyang tumalikod ito sa kanya ay mabilis niyang dinampot ang kanyang bag at pagkatapos ay mabilis na sinundan ito gamit ang kanyang wheelchair. Nagmamadaling hinabol niya ito at naabutan niya ito sa tabi ng kalsada at patawid na sa kabilang parte ng daan kung nasaan ang hospital. Jocelyn, wait! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Habol niya rito, ngunit hindi pa rin ito tumigil sa mabilis na paglalakad. Hindi siya nito pinapakinggan. Shit, Jocelyn! Nasa gitna na siya ng daan samantalang ito ay nakatawid na. Mabuti na lang at walang gaanong dumadaan sa parteng iyon. Naririnig ni Jocelyn ang paulit-ulit na tawag ni Roxanne sa kanya, ngunit hindi siya tumigil sa kanyang paglalakad. Wala siyang pakialam kung magmukha itong baliw sa kakahabol sa kanya habang nakaupo sa wheelchair nito. Bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang marinig niya malakas na busina sa likuran niya. Paglingon niya isang kotseng mabilis na tumatakbo at hindi siya nakagalaw. Nang makita niya ang napatigil na si Roxanne sa gitna ng daan habang takot na nakatitig sa kotse. Akmang hakbang siya upang tumakbo, ngunit huli na dahil ang sumunod na minuto isang malakas na lagabog ang narinig niya. Tumila po ng wheelchair pati si Roxanne at nakahandusay sa kalsada. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya si Roxanne na nakahandusay sa kalsada at mukhang hindi na gumagalaw pa. Patakbo niyang nilapitan ito. Ilang sandali pa'y naglabasan ng mga tao dahil sa malakas na lagabog na nangyari. At dahil rin nasa tapat lang sila ng hospital ay kaagad na may dumating ng mga nurse para dalhin sa ospital si Roxanne. Nang buhati ng mga nurse si Roxanne, iniiwan si Jocelyn sa daan at nakita niya ang cellphone ni Roxanne na nahulog doon. Kaagad niyang pinulot ito na may bahid ng dugo. Nang makita niyang dugo'y bigla na lamang bumaligtad ang kanyang sikmura na dahilan para masuka siya. Nagsuka siya na nagsuka. Hanggang sa maubos ang laman ng tiyan niya, hanggang sa tubig na lang ang sinusuka niya. Pagkatapos niyang magsuka ay nanghihinang lumingon siya sa kanyang likuran at nakita niya na bumaba mula sa kotse ang driver na nakabangga kay Roxanne.
Lumapit ito sa kanya. Kilala mo ba ang babaeng yun? Tanong nito at kaagad na naamoy ni Jocelyn ang hininga nito. Amoy alak. Akmang sasagot pa lamang sana siya nang muli na namang magsalitang lalaki. Normal lang ang takbo ng kotse ko at nasa tamang linya. Wala akong kasalanan sa nangyari sa kanya. Kung hindi sana siya humarang sa daan, hindi mangyayari yun sa kanya. Sabi nito na tila nagmamayabang pa. Umayos siya ng tayo at pagkatapos ay humarap dito. Napailing siya. Walang ibang dapat sisihin dito kung hindi ikaw. At sinasabi mo na mabagal ang takbo mo. Nagpapatawa kaya tama nung. Tapos lasing ka pa. Galit na sabi niya rito. Bulag ka ba, miss? Hindi mo ba nakita na nakaharang siya sa daan? Gusto mo yata akong hinga ng pera para sa pagpapagamot niya? At Danyos, pero pasensya na lang dahil hindi ako magbibigay. Walang gatol na sabi sa kanya nito at pagkatapos ay mabilis na pumasok ng kotse nito. Medyo pasuray-suray pa ito't halatang lasing. Habang nagmamaneho at talagang napakalakas pa ng loob nito na sisihin si Roxanne. Sa takot na makaalis ito na hindi man lang nito pinagbabayaran ng kasalanan ay mabilis siyang naghanap ng kapirasong papel sa kanyang bag at nilabas ang kanyang ballpen. Isinulat niya sa papel ang plaka ng sasakyan para kahit makaalis ito'y matutuntun at matutuntun pa rin ito. Pagkatapos makipagtalo sa lalaking iyon ay nagmadali na siyang pumunta ng ospital. Hindi na niya hinabol pang lalaki dahil wala siyang oras na makipag-argumento sa lasing na kagaya nito. Isa pa'y nag-aalala siya sa kalagayan ni Roxanne, lalo pat may nakita siyang dugo na tumutulo kanina sa ulo nito. Bigla siyang napalunok. Buhay pa kaya to? Napailing siya sa kanyang naisip. Ano bang iniisip niya? Kapag nangyari yun ay tsak na hindi siya mapapatawad ni Carter kahit pa sa hanggang kamatayan. Nasisiguro niya yon. Mabilis siyang nag-apura na makarating sa loob ng ospital. Dumiretso siya kaagad sa emergency room. Habang nakatitig sa nakasarang pinto ay tila ba naramdaman niya na nawalan na lakas ang kanyang mga binti. Binuksan niyang kanyang bag upang maghanap ng pwede niyang pamuna sa cellphone ni Roxanne na may bahid ng dugo, ngunit bigla na lamang nanginig ang kanyang kamay. Pagkatapos ng 3 minuto ay wala pa rin siyang nahanap na pwede niyang ipangpunas sa natuyo ng dugo. Nang wala siyang mahanap ay binuhos niya ang laman ng kanyang bag sa gitna ng hallway at pagkatapos ay napasalampak sa malamig na sahig. Nakakita siya ng gamit ng tissue at yun ang pinulot niya at pinuna sa cellphone ni Roxanne. Sa nanginginig niya mga kamay ay mabilis niyang binuksan ang cellphone at mabuti na lamang at walang password ito. Hinanap niya sa contacts ang pamilyar na number at mabilis na pinindot ito upang tawagan. Ilang sandali pa nga'y nag-ring na ito at makalipas lamang isang ring ay kaagad na nitong sinagot ang tawag. Yes babe, malambing na bungad kaagad ni Carter. Napakagatlabi siya bago sumagot. Ako to at hindi si Roxanne. Jocelyn? Kaagad nitong tanong at kung kaharap niya lang ito ng mga oras na yon, ay nasisiguro niya na kunot ang noon nito at nagsasalubong ng mga kilay. Hindi ba at cellphone ito ni Roxanne? Bakit hawak mo to? Sunod-sunod na tanong nito. Huminga muna siya ng malalim at pagkatapos ay napapikit na naaksidente siya at kasalukuyan siyang nasa emergency room. Mahinang sabi niya. What? Bulalas nito mula sa kabilang linya. Nasaan kayo? Nasaan siya? Tanong nito at kaagad niyang narinig mula sa background na mabilis na lumabas ito ng pinto. Maging ang mga yabag nito ay nagmamadali. Basta talaga pagdating kay Roxanne. Mapait na bulong niya sa kanyang isip. Hey Jocelyn, nandiyan ka pa ba? Sagutin mo ang tanong ko. Nasa ospital siya? Inis na tanong na nito sa kanya. Sa ospital kung saan ako na-admit. Mabilis na sagot niya at pagkatapos ipinatay niya na ang tawag. Napahawak siya sa kanyang dibdib at pagkatapos ay halos pigain niya ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Napapikit siya. Sa totoo lang ay hindi niya naman talaga gusto si Roxanne at hindi niya magugustuhan kahit kailan dahil ang babaeng kagaya nito ay takot na masapawan. Hindi niya lubos maisip na may magkakagusto rito at ang asawa niya pa talaga sa kabila ng tinatagong ugali nito. Pero sa kabila noon, kahit papano'y ayaw pa rin naman niyang mamatay ito. Ilang sandali siyang nanatili pa sa ganong sitwasyon hanggang sa dumating si Carter at naabutan siya nitong nakasalampak sa sahig. Wala siyang pakialam kung gulo-gulong buhok niya at kalat-kalat din sa harap niya ang laman ng bag niya na hanggang sa mga oras na yon ay hindi niya pa rin nagawang isinop dahil sa pagkatuliro. Anong nangyari? Bakit kasama mo siya? Tanong nito habang naghahabol ng hininga. Medyo nawala din sa ayos ang buhok nito at hindi na niya kailangang hulaan pa. Kung bakit dahil alam niya na nagmadali ito sa pagtakbo para makarating doon. Tumitig siya kay Carter. Napailing siya. Hindi ko alam.
Nagliligpit ako ng mga gamit ko na bigla na lamang siyang dumating at niyaya akong magkape sa cafe sa kabilang kalsada. Marahil ay nabasa niyang divorce agreement na pinipirmahan ko kahapon at gusto niya na pumirma ako ng dala niyang bagong divorce agreement dahil ang sabi niya hindi daw tama't sobra-sobrang mga nakalagay doon. Mahabang paliwanag niya. At hindi ako pumayag. Nilayasan ko siya at lumabas ng cafe upang bumalik dito at kunin ang mga gamit ko. Pero sinundan niya ako. Tapos hindi niya napansin na may mabilis na kotse at nabangga siya. Napakagatlabi siya at pagkatapos ay napayuko. Ang kanyang mga matay napatitig sa sahig. Hindi niya kayang tagalan ang mga titig ni Carter sa kanya dahil hindi niya alam ang nasa isip nito. Marahil ay sinisisi siya nito dahil sa nangyari kay Roxanne at ayaw niya makita yon. Sana'y magising si Roxanne dahil kapag namatay ito, kahit na wala siyang silbi kay Carter ay sisisihin pa rin siya nito. Hinintay niyang mga masasakit na salita na sasabihin sa kanya ni Carter. Ang mga paninisi nito sa kanya, ngunit lumipas ang ilang minuto ay wala siyang narinig na kahit na anong salita mula dito. Nagtaas siya ng kanyang ulo. Nakita niya na palakad-lakad ito sa harap ng emergency room at hindi mapakali habang nakakuyo ang mga kamay. Ang muka, anyo nito ay madilim, samantalang siya inumpisahang iligpit ang kanyang mga gamit at nilagay sa kanyang bag. Inipon niya ang kanyang lakas at pagkatapos ay mupo sa isang stool na naroon at naghintay na matapos ang operasyon. Pagkalipas ng 2 oras ay biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na nakasuot pa ng mask at nang makita sila kaagad hinubad ito. Kaano-ano niyo pong pasyente? Tanong nito kay Carter. Fiancé niya ako. Mabilis na sagot nito. Fiancé? Tanong ni Jocelyn sa kanyang isip. Gusto niyang matawa ng mga oras na yon. Hindi pa sila naghihiwalay pero sinasabi na nitong fiancé niya si Roxanne. Isang malaking kalokohan talaga. Mabuti na lamang at naisugod siya rito kaagad. Naagapan pagdurugo sa tamang oras pero kailangan pa siyang maobserbahan ng kahit 3 oras. Sa ngayon ay kailangan na muna niyang magpahinga. Sabi nito at pagkatapos ay nagpaalam na sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Jocelyn na marinig na nasa maayos na kalagayan si Roxanne. Maging si Carter ay ganun din ang nararamdaman dahil sa sinabi ng doktor. Hindi nga nagtagal ay nilabas na mula sa emergency room si Roxanne. Carter, nasa akin ang plate number ng sasakyan. Hindi na niya naituloy pang kanyang susunod na mga sasabihin tungkol sa driver na nakabangga kay Roxanne. Nang makita niyang ilang nurse ang nakapalibot kay Roxanne habang nakahiga sa isang ditulak na hospital bed. Nasa tabi nito si Carter habang hawak ng mahigpit ang isa nitong kamay. Naiwan siyang nakasunod ng tingin sa mga ito habang nakatayo mag-isa sa tapat ng emergency room. Habang naglalakad papunta sa silid ni Roxanne ay kumikirot ang puso niya. Napakatahimik ng hallway dahil ang silid na pinagdalhan kay Roxanne ay ang pinakamahal na silid sa ospital. Mabilis niyang nahanap ang room number nito at kumatok muna siya ng isang beses bago siya pumasok sa loob. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang umupo sa tabi ng kama si Roxanne. Si Carter habang hawak-hawak pa rin nito ang mahigpit ang magkabila nitong mga kamay. Nasuyo itong nakatingin sa natutulog pang si Roxanne. Tumikim siya upang tanggalin na muna ang bara sa lalamunan niya at pagkatapos ay nagsalita. Carter, may sasabihin ako sa'yo. Sa labas na lang tayo mag-usap. Malambing na punto sa kanyang sinasabi. Bagamat nagulat ay sumunod na lamang siya at tahimik na lumabas. Nang makalabas siya ay kagad siyang umupo sa mga upuan na nasa hallway at bahagyang napayakap sa kanyang sarili dahil sa lamig ng aircon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at marahang pinagkiskis sa mga to. Napakalamig sa lugar na iyon. Napatitig siya sa nakasarang pinto. 10 minuto nang lumilipas ngunit hindi pa rin lumalabas si Carter. Ngunit ilang sandali pa'y kagad nang bumukas ang pinto at lumabas mula doon ang walang emosyong si Carter. Sabihin mo na ngayon ang gusto mong sabihin. Malamig na sabi nito sa kanya habang malamig na nakatingin din sa kanya. Mabilis na inilabas ni Jocelyn ang papel mula sa kanyang bag. Ang maliit na papel na pinagsulatan niya ng plate number ng lalaking nakabangga kay Roxanne kanina. Iyan yung plate number ng sasakyan na nakabangga kay Roxanne kanina. Mukhang lasing siya habang nagmamaneho. Ikaw na lang bahalang umasikaso para mahanap siya. Pagkasabi nito'y mabilis siyang tumalikod para umalis na. Hindi na niya kayang makita pa kung paano asikasuhin ni Carter si Roxanne. Sobrang nadudurog siya. Ang isipin lang tungkol sa bagay na yun ay sapat na para masaktan siya. Pero ang makita pa yun ng mismong mga mata niya ay sobra-sobra na. Nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang bigla niyang marinig ang tinig ni Carter na nagmula sa likuran niya
at naging dahilan para matigil siya sa kanyang paglalakad. Aalis ka na? Wala ka man lang bang sasabihin kay Roxanne? Malamig na tanong nito. Gusto niyang matawa ng mga oras na yon. Alam niya kaagad kung anong ibig sabihin nito. Gusto nitong humingi siya ng tawad sa harap ni Roxanne dahil sa parang siya ngayon ang lumalabas na may kasalanan ng pagkakaaksidente nito. Napaka-imposible talaga nito. Umikot siya upang harapin si Carter at nakita niya nakatitig ito sa kanya at hinihintay ang mga isasagot niya. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Anong gusto mong sabihin ko sa kanya? Tanong niya. Hindi ito sumagot kaya hindi na niya mapigil pang kanyang sarili na hindi magpakita ng anumang emosyon. Napailing siya. Anong gusto mo, Carter? Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa nangyari? Bakit? Ako ba may kasalanan ng nangyari sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Bakit hindi ba ha? Balik nitong tanong sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamay nang marinig niyang sinabi nito. Ramdam na ramdam niyang pananakit ng lalamunan niya dahil sa pinipigil niyang emosyon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak sa harap nito, ngunit pinigilan niyang kanyang sarili. Magmumukha lang siyang kawawa kapag ginawa niya yon. Malungkot siyang ngumiti at tumitig sa mga mata nito. Carter, masyado ka naman yatang kampi kay Roxanne. Hindi pa tayo hiwalay. Ako pa rin ang asawa mo, pero sa puso mo tama man umali ay siya pa rin ang pipiliin mong paniwalaan. Lahat ng gawin ko'y mali at siya lang laging tama. Puno ng sakit na sabi niya. Paano kung sa halip na siya ay ako ang naaksidente? Pipilitin mo kaya siya na humingi ng tawad sa akin, Carter? 1 minuto, 5 minuto, ngunit wala siyang narinig na sagot mula dito. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Bakit nga ba kasi nagtatanong pa siya? Alam na rin naman niya kaagad ang sagot sa tanong niya. Jocelyn, huwag mong baliktarin ang sitwasyon dahil hindi naman ikaw ang naaksidente. Ano lang ba naman ang paghingi ng simpleng sorry? Hindi naman mahirap yung gawin. Malamig na sagot nito. Napatawa siya sa loob-loob niya. Ano lang bang paghingi ng sorry? At napakasimpleng bagay lang? Oh, tanong niya at pagkatapos ay ngumisi. Hindi na siya sumagot at tinalikuran na lamang ito basta na hindi na ito nililingon pa. Medyo hapon na pagkalabas ni Jocelyn ng ospital at kaagad niyang tinawagan ng kanilang driver upang magpasundo. Kahit naman siguro magmakaawa siya sa harap ni Carter na ihatid siya hindi siya nito ihahatid. Pagkarating niya sa kanilang bahay, kaagad niyang inutusan ng kanilang mga kasambahay na magluto ng iba't ibang masasarap na ulam. Ang sabi kasi ng iba ay kapag malungkot ay kumain ka na lang ng kumain para mawala ang lungkot na nararamdaman mo. Ngunit nang maihahin na sa harapan niya ang lahat ng ulam na ipinaluto niya ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo at tila ba gustong bumaligtad ng sikmura niya. Sa huli nagkulong na lamang siya ulit sa banyo upang sumuka ng sumuka. Nang mahimasmasan siya ay kaagad din siyang lumabas dahil nga wala ng laman ng tiyan niya ay kailangan niyang kumain ng marami para may isusuka na naman siya mamaya. Pagbaba niya inutusan niyang mga ito na tanggalin sa mesa ang mga mamantikang mga ulam at mga ulam na matatapang ang amoy katulad na lang ng chicken curry. Sa huli tanging mga sinigang na baboy ang naiiwan sa mesa na may kaunting labanos at yun na lamang ang pinagtiyagaan niyang kainin. Pagkatapos niyang kumain umakyat din siya kaagad sa kanyang silid. Naligo at pagkatapos maligo'y nahiga siya sa kama. Pagkahiga niya kaagad siyang nakaramdam ng antok at sa sobrang antok niya hindi niya namalayang kahihiga niya pa lang ay nakatulog na siya kaagad. Nagising si Jocelyn na madilim ang buong paligid kaya mabilis siyang bumangon mula sa kanyang kama at pagkatapos ay kinapa niyang kanyang tabi para malaman kung may katabi ba siya. Bakante ang katabi niya. Nasisiguro niya na wala itong balak na umuwi. Bakit ba kasi siya umaasang uuwi ito? Samantalang alam naman niya na naaksidente ang pinakamamahal nitong babae. Natitiyak niyang binabantayan nito ito. Wala siyang makita sa sobrang dilim kaya nangapa na lamang siya. Anong oras na ba? Tanong niya sa kanyang isip. Hanggang sa nakarating siya sa tapat ng bintana at hinayaang tumanaw siya sa madilim na kapaligiran. Ngunit biglang may nakakasilaw na kidlat na dahilan ng pagliwanag ng buong bakuran sa labas at kasunod nito ang napakalakas na kulog. Sa sobrang bulat niya ay halos matumba pa siya at napahawak sa dibdib niya dahil bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya sa sobrang takot. Hindi nagtagal ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan dahil dito'y kaagad siyang bumalik sa kama at pagkatapos ay nagtalukbong ng kumot habang mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Natatakot siya. Sa kanyang paglaki ang kinatatakutan niya talaga ang malakas na ulan na may kasamang malalakas na mga kulog. Dahil ang kanyang ina isang nurse at ang madalas na shift nito sa gabi ay wala siyang choice kundi matulog ng mag-isa nung bata siya kahit na sobrang takot na takot siya.
Ang kanyang amay madalang umuwi noon sa kanila dahil sa pagsusugal nito at pagiging lasenggo. Palagi lamang itong nasa labas at pagala-gala na halos inaabot pa ng buwan bago umuwi sa bahay nila. Uuwi lang ito kapag hihingi ng pera sa kanyang ina at lasing na lasing pa kaya makakatulog lang din ito kaagad. Tuwing pumapasok ang kanyang nanay sa shift nito sa gabi, ay naiiwan siyang mag-isa sa bahay nila at walang kasama. Sobrang takot na takot siya sa kulog at kidlat. Pero para labanan ng takot niya noon, ay lagi niyang sinisindihan lahat ng ilaw sa bahay nila. At pagkatapos ay binabalot ang sarili sa kumot. Iyon ang nakasanayan niyang gawin hanggang sa lumaki na siya. Ngunit nagdalaga siya kapag ganong malakas ang ulan at may kulog ay sinasabayan na lamang niya ng pagkanta para kahit napapaano ay gumaan ang pakaramdam niya at mabawasan ang takot na nararamdaman niya. Ngunit kahit na ilang taon nang lumipas ay nanatili pa rin ang takot niya sa kulog at kidlat kahit na may asawa na pa siya. Mas lalo pang lumakas ang kulog at napapikit siya ng mariin. Ang mga kidlat ay tila ba isang napakatalim na gulok na kayang hatiin ng isang bundok sa isang iglap lamang kaya mas lalo pang nadagdagan ang takot na nararamdaman niya. Mabilis niyang tinanggal ang kumot na nakatalokbong sa buong katawan niya at bumaba ng kama upang buksan ang lahat ng ilaw sa silid. Nang makita niyang pagliwanag ng paligid ay bahagyang gumaan ang pakaramdam ni Jocelyn at ang bilis na bumalik sa kama at muling humiga. Sa puntong iyon ay nagtalokbong siyang muli at pagkatapos ay namaluktot. Napapailing si Carter habang paakyat ng hagdan. Mabuti na lamang at hindi siya nabasa ng ulan. Agad siyang dumiretso sa silid ni Jocelyn at binuksan ang pinto. Bukas ang lahat ng ilaw at nakatalokbong ito ng kumot na tila ba isang batang maliit na takot sa pinakasulok ng kama. Dahan-dahan siyang lumapit dito at pagkatapos ay hinilang kumot nito. Napamulat ng mata si Jocelyn na bigla na lamang may humila ng kumot niya. Akala niya guni-guni lamang niya yon, ngunit inulit nito ulit ito. May pumasok kaya sa silid niya? Hindi kaya isang magnanakaw? Bigla siyang kinilabutan sa naisip niya. Bigla niyang na-imagine ang itsura nito. Sa kalagitnaan ng gabi ay naghahanap ito ng pwedeng pasuking bahay at ang bahay nilang nakita nito para makapaghanap ng mananakaw nito o ang mas masaklap ay naghahanap ito ng pwedeng patayin. Dahil sa kanyang naisip ay mas lalo pang tumindi ang takot na nararamdaman niya. Mas lalo pa siyang namaluktot. Ilang sandali pa'y bigla niyang narinig ang isang nakakatakot na tinig na tila ba tinatawag siya. Please, huwag. Wala akong pera at pag-aari. Kung nagpunta ka para pag nakawan ako yung sinasabi ko na sa'yo na nagkakamali ka ng taong ninakawan. Biglang napangiti si Carter na marinig ang sinabi nito at baka sa tinig ni Jocelyn. Ang labis na takot. Iniba niya tono ng boses niya. Nakatira ka sa napakalaking bahay at sinasabi mong wala kang pera? Sa tingin mo kapanipaniwalang sinasabi mo? Tanong niya rito. Hindi ako nagsisinungaling. Wala talaga akong pera. Ang bahay nito'y pag-aari ng asawa ko at nang malapit na niya akong paalisin dahil hinihiwalayin na niya ako. Baka kung magkapkapan tayong dalaway mas madami ka pang pera sa akin. Please, huwag mo akong sasaktan, please. Nagmamakaawang sabi nito sa kanya. Hindi pa rin naging sapat iyon sa kanya at pagkatapos ay mabilis na muling hinilang kumot nito. Medyo natatawan na siya sa itsura nito dahil halatang takot na takot talaga to. Hindi, okay lang yan. Kapag kinidnap kong isang tulad mo na asawa ng isang napakayamang lalaki, ay tsak na makukuha ko lahat ng gusto ko. Paniguradong handang ibigay lahat ng asawa mo, hinihingin ko kapalit ng buhay mo, sabi niya rito. Ngunit napakahigpit ng kapit ni Jocelyn sa kumot kaya hindi niya mahila ito at kailangan niya talaga itong gamitan ng puwersa. Nang mahila niyang kumot ay mabilis na umupo ito sa pinakasulok ng kama habang nakapikit ang mga mata at nanginginig ang buong katawan sa sobrang takot. Sa itsura nito'y mukhang malapit na itong umiyak. Please, huwag mo akong sasaktan. Ibibigay ko sa iyong lahat ng gusto mo. Bago pa man matapos ni Jocelyn ang kanyang sinasabi ay mabilis niyang naramdaman na may yumakap sa kanya at hindi siya nag-isip at malakas na sumigaw.